Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Isang matapang na pahayag ito Sabi niya, ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ano daw? Romualdez at Araneta daw ang gobyerno ngayon. Anong basihan ng senadora na Romualdez Araneta ang gobyerno? Okay, pakinggan natin si Senator Amy at bigyan natin ito ng reaction. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin na isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasya ng aking ama. Imported na ang bigas. Imported pa ang hustisya. Kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. Ay may isip, ay may salita, ay may gawa. Number 39 sa balota, ay may Marcos. Okay. Palitin natin Ang ganda. Napaka-powerful na. Ang ganda. Gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin na isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasya ng aking ama. Imported na ang bigas. Imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. Ay may isip, ay may salita, ay may gawa. Number 39 sa balota. Okay. So, grabe, no? Siya lang ang political figure ngayon na makapagsalita niyan. Sino ba sa tingin nyo ang may kayang magsalita niyan? Siya lang, dahil siya ay super ate. So, agree ba kayo sa sinasabi niya na ang gobyerno ngayon hindi pinapatakbo ng Marcos? Yun ang pagkakaintindi ko Sino ang nagpapatakbo? Klaro, sabi niya, Romualdez. Sino pang Romualdez? Si Speaker of the House kaya? Sino yung Araneta? Si First Lady kaya? Nabanggit niya yung tungkol sa pagpapalit sa apelyido. Sa isang rally, I think sa Tondo ba yun? Sa Manila. Sabi ni VP, Ma'am, dapat magpalit ka na ng apelyido. Kasi nadadamay siya sa pagiging Marcos Tapos, dinagdagan pa ni VP, ay sorry ma'am, Romualdez din pala ang middle initial mo. Tanggalin niya ang Marcos. Romualdez ang mother niya, di maging Romualdez siya, di lalong apektado siya. No choice siya, kundi kaya lang may dumipinsan may nag-open letter kay VP Sara tungkol sa bagay na ito, yung pagpapalit. Sabi ng Marcos loyalist na taga Tondo, hindi dapat si Amy ang magpalit ng apelyido. Dahil si Amy lang ang talagang tunay na Marcos. Si Amy ang nagmana sa kanyang ama, si Marcos Sr. Sabi niya. And I agree. Silang tatlong Marcos, malayo sila kay Senator Amy sa talino.
sa malasakit, and everything. So, hindi ako agree na magpalit siya ng apelyido. Sabi ng Marcos loyalist, yung nag-open letter kay si Bongbong daw ang dapat magpalit ng apelyido dahil hindi niya nasusunod yung legacy ng Marcos Sr. So, sa open letter na yun, ang dami niyang sinabi ng mga, ano ba yung matandaanan ko, yung EDCA. Noon, Marcos Sr., hindi siya nagpa-control sa mga Amerikano. Kung ano ang gusto ng Marcos Sr., sumusunod ang mga US, yung mga US bases noon, yung Clark, Subic. Nung una, halos ayaw nilang magrenta, but later on, dahil sa galing ni Marcos Sr., nagre-renta sila ng mahal. Ngayon yung EDCA, libre. So, marami siyang sinabi, yung ginawa niya kay Pangulong Duterte. Yun, nireklamo din ng Marcos loyalist na ang mga Marcos, sabi niya, may utang na loob. May pagtanaw ng utang na loob. Itong ginawa ng Marcos Jr., walang utang na loob. So, I don't know kung anong tingin nyo kay Senator Amy. Basta ako, sa aming balota, ito, more than 6,000 na itong sample ballots namin. Yan, Duterte. Kaya lang, may Amy Marcos, yung plus 2 namin at Camille Villar. More than 6,000 na i-distribute na namin. At nagpapasalamat pa yung mga dinistributan namin na, wow, salamat. At hindi na kami mahirapan. Kaya lang, halos lahat nagtatanong, bakit kasama si Amy? Kailangan naming magpaliwanag. Una, pinagkatiwalaan siya ni VP Sara. Una, hindi magkakaparehas ang magkakapatid, magkaiba. So, iba si Bongbong Marcos, iba si Amy Marcos, which is very true. Kaya, ako, gustong-gusto ko manalo si Senator Amy. Dahil nasa yung survey ng SWS, nasa number 12 na siya. Sa Pulse Asia naman, number 13. So, konting push na lang ito. Tapos, i-endorse pa siya ng Iglesia ni Cristo. Wow. Sana, ma-endorse ng Iglesia si Senator Amy at Camille Villar. Sigurado na yan. Pasok na yan. Okay? So, pag nanalo si Camille Villar at Amy Marcos, nanalo rin si Bato at saka si Bongo. Hoping manalo rin sina Congressman Dante Marcoleta, Attorney Vic, Philip Salvador, and Attorney Jimmy Bundok. Nako, solve na po tayo. Ligtas na si VP Sara sa kanyang impeachment trial. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay.